Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan mga kababayan, kamusta po ang lahat? Samahan niyo po muli ang inyong lingkod na magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito, ibang klase po to. Ibang klase po mga kababayan, hindi po nila makuha sa impeachment. Ngayon naman po, patong-patong na kaso naman daw po ang gagawin nila dito po sa mga pamilya Duterte at kasama po ang mga kaalyado ng Duterte. Katulad po nito nga sinasabi ng Quadcom Committee na dapat daw po kasuhan at pinakakasuhan po ng Quadcom ang dating Pangulong Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Attorney Harry Roque, at siyempre po, pati po ang Vice President ay kailangan pong sampahan nila ng patong-patong na reklamong plunder. Ayon po ito sa mga katambay sa House of Representatives na mga buhaya raw po kung tawagin ito. At puro halos magnanakaw daw po ito. Di umano, itong mga tao na ito na isang damukal ang ibinigay na issue ng korupsyon ng 3 taon sa ating bansa. Pero sila po ngayon ang makakapal ng mga balat at pagmumukha yata. At sila pa talaga ngayon ang lumalabas na matitino at hindi mga kurakot na mga politiko. Napakatitino talaga mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Ito po nga ginagawa po nila dahil hirap na hirap po nilang i-impeach ang Vice President. At ang mga Duterte ay hirap na hirap nila. Kahit po naipakulong na nila ang dating Pangulong Duterte sa Dahig, ay hirap na hirap po talaga sila na ito ay pabagsakin totally mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Inerekomenda na hong sampahan ng kaso ang ilang mga personalidad at mga opisyal ng pambansang pulisya sa gagawing final report ng Quad Committee ng Kamara. Sinasabing sangkot umano ang mga ito sa issue ng illegal drugs, extrajudicial killings o EJK at maging operasyon ng Pogo. Vic sumintak sa balita. Matapos ang 15 pagdinig, mayroon pang pahabol na rekomendasyon ang House Quad Committee na inilagay sa final committee report na pagtitibayin sa plenaryo ng Kamara bago ang Sine-J adjournment ng 19th Congress. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, overall chairman ng House Quad Committee, na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at Pogo, kabilang sa mga irerekomendang sampahan ng kasong kriminal ay ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Sinabi ni Barbers na kumpleto at suportado ng mga matitibay na ebidensya ang nakalap ng Quadcom. Kaming nakita mula sa mga miyembro ng Philippine National Police, no, lalo na doon sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga pagpaslang o patay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga miyembro ng PNP at ito ay isasama namin dun sa, kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa na mas malalim ang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Matatandaan na sa 43 pahinang progress report na isinumit. Grabe no mga tambay, no? Grabe sila, no? Matitindi. Sila pa ngayon na magsasampa ng kaso. Unbelievable. Sa pangunguna po ng hindi na makakabalik sa 20 Congress na si Barbers, mga tambay. Ito pa po, mga tambay. Ito naman po isasampa naman nila sa Vice President, mga tambay. Unbelievable. Talagang matitindi itong mga tao na ito. Sila yung napakaraming issue ng korupsyon sa ating bansa. Pero ngayon, sila ang namamayagpag. Talagang matindi. Mababang kapulungan naman, nirekomenda ng komite sa Kamara ang paghahain ng reklamong plunder kay VP Sara Duterte. Sa bunga ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa higit 600 billion pesos na confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala ang komite na iligal ang paggamit ng pondo. Dapat din daw sampahan ng technical malversation ng Vice. Gayon din ang perjury dahil naman sa pagpasa ng ilang dokumentong ginamit.
pati raw bribery sa pagbibigay umano ng white envelopes na may lamang pera sa mga DepEd employees. Wala pang komento ang Duterte camp. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Totoo po ba yung white envelope na binibintang nila, lalong-lalo sa pondo ng DepEd? Mga tambay, totoo po ba yun? Sampahan nyo na sampahan ng kaso. Mga tambay, kaso naman ngayon ha. Pagkatapos ng impeachment, kaso naman ngayon po. Mga tambay, ibang klase itong mga mambabatas na ito. Ang trabaho po sa Pilipinas, trabaho po sa atin. Mga tambay, talagang gugugulin po ang pera ng taong bayan para lang sa pagpapabagsak, mga kabayan, ng isang Vice President at ang pamilya Duterte. Ibang klase, no? Ibang klase po pagka itong mga tao na ito ang maglilingkod po sa ating bansa. Talagang mapapamura ka na lang yata, mga tambay. Mapapamura ka na lang. Di kaya? Ito pa, mga tambay. Ito po yung sinasabing white envelope. Yung sinasabi po, mga tambay, kung sino ba talaga tunay na magnanakaw. Ito po. Balik tanaw natin. Wala ako. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Yan po, mga tambay, di ba? Yan po ang sinasabing mga white envelope, mga tambay, na mga magsasampa ng kaso. Sino po ba ang totoong mga magnanakaw, mga kababayan? Sino ba? Dapat po ba, di ba, imbestigahan? Ito pa po, ang mga tunay na mga magnanakaw na ayaw nilang kasuhan dahil sila po yata yun. Ito pa po, ganito po sila katitindi. Ngayon, sila pa po ang magsasampa ng kaso, mga kababayan. Ito pa po, ipakita po natin lahat at panuorin natin lahat ang kanilang mga karakas. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa
ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24. Katambay, naging 24 billion, mga katambay. Ibang klaso. Oh, yeah. Grabe, no? Sino po ba ang mga tunay na mga dapat kasuhan ng mga plunder? Sino po ba? Ang Vice President po ba? Ang pamilya Duterte po ba? O itong mga tinatawag na mga ulupong, mga buhaya, mga halimaw sa pera ng bayan? Sino kaya di umano? Mga tambay. Ito pa po. Tuloy-tuloy na po natin, mga tambay. Ituloy-tuloy na po natin. Pati po kaso ay napagtatakpan po yata nila ang kanilang mga kaso dahil wala pa rin po sagot ang Ombudsman at ang Korte Suprema sa mga pinagagawa po nila sa pera natin. Ito po mga tambay, lalo-lalo ko po sa budgeting. Ito po mga tambay. Patong-patong na kasong kriminal ang kinahaharap ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 national budget. 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman ang inihain ni dating Speaker na si Pantaleon Alvarez kasamang Citizens Crime Watch at iba pang individual. Bukod kay Romualdez, kasama rin sa reklamo sina House Majority Leader Manix Dalipe, nagbitiw na Appropriations Committee Chair Zaldico, Acting Appropriations Chair Stella Kimbo at iba pa. Matatandaang naghain ng reklamo sa Korte Suprema ang grupo ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget. Wala pang pahayag dito si Romualdez. Patong-patong na kasong kriminal ang... Sino po ba ang may mga problema, kaso, kriminal? Mga tambay, sino po ba? Ang BP Sara po ba? Di po ba sila, yung kanilang hari, yung kanilang poon? Hindi po ba? Ito pa po. Ang ginawa naman po nila sa impeachment ng Vice President. Ito naman po ang nangyari. Kapwa po nila, congressman na nagpatotoo, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin si Congressman Toby Tionco. Pakinggan po natin ang kanya pong pasabog. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na Botas Congressman Toby Tiangco. Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Tiangco, naka-apekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment. Yan po mga tambay, di ba? Yung impeachment para ma-release ang mga pondo, di ba? Kailangan pong pumirma sa impeachment ang mga congressman. Di po ba napakaraming pumirma? Di po ba? Mahigit 200. Sino po ba ang may karga-arga ng isang damukal na issue ng pera ng bayan? Ang Vice President po ba? Na lahat po ay dokumentado? May video pa, may dokumentado pa na ginagawa nila kung paano po nila pagnasaan, pag-intrisan ng pera ng bayan. Sila, ito pong tinatawag di umano ng mga buhaya, mga ulupong, di po ba? Mga balimbing, mga hudas, di umano ng ating bansa. At tinatawag din tambaluslos ng Vice President. Hiyang-hiya naman tayo sa kakapal ng mga balat nitong mga ito. Di umano. Sila pa ngayon ang kakapal na mukha na magdidemanda sa pamilya Duterte, sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte na sangkot kung saan na sinasabi nilang issue. Pulburon, EJK, Pogo, tapos plunder sa Vice President na kumpleto dokumento. Di po ba? Dahil nga po, puro po gawagawang ebidensya. Di po ba? Pati ang sinasabing envelope sa DepEd ay pinaliwanag at sinabi ng Vice President kung saan po galing yung envelope. Sa kanila galing yon. Gawa na yon. May kumukuha. May nagpapakuha ng pera galing sa DepEd. Di po ba? First Lady raw. Di po ba? Hindi lang po ang institusyon ng Kamara at Senado ang napakaraming issue na korupsyon. Pati po pala ang First Lady ayon sa Vice President. At ganun din ang Pangulo. Hindi po ba? Di umano. Grabe, no? Ibang klase itong mga congressman na ito. Ibang klase itong grupo ng Quadcom na ito at mga congressman. Ang kakapal yata ng mga pagmumukha yata nila. You know, para sila pa ang magkaso ng patong-patong. Nakaso daw. Dating Pangulong Duterte, pinatapon nyo na nga yan. Di po ba? Ibang klase. Pinababangon nyo lang ang inyong mga sarili na ubod naman ng baho ang kaloob-looban ng inyong mga kalaman, ng inyong laman. At pati yata ang inyong kaluluwa, buhay pa yata kayo, sinusunog na yata yan sa impyerno. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mga buhay pa kayo. Mukhang sinusunog na ang mga kaluluwa nyo. Hindi kaya? Sa impyerno kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Nagahari kayo ngayon. Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, may katapusan ng lahat. Walang forever. At hindi kayo mabubuhay ng panghabang buhay. May katapusan ng lahat. Magsisi na kayo hanggang maaga. Hindi kayo dadalhin sa langit ng inyong mga pera na inyo yatang mga pinagnanakaw yata sa pera ng bayan. Hindi kaya? Sa bagay, mukha naman yata mga walang takot itong mga ito. At hindi naman yata ito naniniwala na sila'y mapupunta doon sa kumukulo na asupre. Hindi kaya?
Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. Nagtatanong lang, hindi naman naniniwala yata yung mga yan. Ang pinaniniwalaan yan, habang buhay silang, buhay hari, saganang-sagana sa lahat. Kapangyarihan, ginto, pera, di umano, at may bonus pang polboron at maraming coke. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ibang klase, no? Sila ang napakaraming issue na dapat sampahan ng patong-patong na kaso at plunder. Pero ibinabalik nila sa pamilya Duterte. Ganyan po sila kakakapal. Diba? Napakaraming issue. Ayaw pa nga lang tapusin ito ng ombudsman. Nagtataka lang tayo. Ganon din ang Korte Suprema. Sa dami ng issue ng korupsyon. Di po ba? 2025 national budget. Wala kayong say dyan. Sa bagay, grupo nyo yan. Kayo-kayo yan. Wala. Kaya itong mga tao na ito, sino pa maniniwala sa mga tao na ito? Sa bagay, meron naman yung mga kakulay nila. Kabalat. Di po ba? Yan na maniniwala. Kakulay, kabalat, kaugali. Di po ba? Yung mga katulad nila, di umano mga mukhang pera. Di ba? Swapang sa kapangyarihan. Greedy. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Matatawa ka na lang sa mga tao na ito. No? Ginagawa po nilang tanga ang mga sarili nila. Ginagawa nilang bobo ang mga sarili nila. Di ba? Yung karga-karga nila na mga issue ng korupsyon. Ano yun? Ano tingin nyo sa mga Pilipino? Bulag? Bulag ba kami na hindi namin nakikita ang trabaho ninyo at hindi namin naririnig ang mga issue na pinalalabas ng mga tao nakakasaksi sa ginagawa nyo katulad ng Vice President na isang damukal na dokumentado ang mga pinaggagawa ninyo, lalong-lalo ng inyong poon na tinatawag na tambaluslos at may saldi ko pa. Pero wala pong kaso yan. Sino magkakaso yan? Kakasuhan ba yan ng DOJ? Imbestigahan ba yan ng pamahalaan? Di ba hindi? Dahil na nagpapatakbo raw sa bansa natin ayon sa Senadora Amy Marcos ay hindi na Marcos. Romualdez na raw at Araneta daw po. Ayon sa Senadora yan. Yan na nagpapatakbo ng bansa. Kaya nga hindi sinusunod eh. Sinusunod ba ng speaker ang mga budget na gusto ng Pangulo? Hindi. Dahil siya na yata nagpapatakbo ng bansa. Hindi kaya? Kaya po lahat po ng mga buhaya kaya ay sunod-sunuran sa tinatawag na tambaluslos. Dahil ito na ngayon na nagpapatakbo ng bansa kaya? Hindi kaya? Kaya po ito sobra-sobra nilang itong gawing poon? Hindi kaya? Dahil sa sobra-sobra pong issue ng pera ni Juan de la Cruz, pera ng taong bayan, na sila lang po ang kumukontrol ayon sa Vice President. Ngayon, patong-patong nakakahiya. Magugulat ka sa mga tao na to. Sila pa yung maghahain ng reklamong plunder at kung ano-ano pang kaso sa Vice President at ganun din sa dating Pangulong Duterte na pinatapon na nila. Di ba? Pinagkaisahan na kasama ang ICC. Kontrolado nila lahat ng sitwasyon dahil ginamitan din yata yan ng pera. Di ba? Para po gawan nila na hindi maganda ang dating Pangulong Duterte. Hirap na nga natin mapabalik sa ating bansa dahil ginamitan yata nila ng pera para maipit ang sitwasyon. Di po ba? At manatili sa Netherlands, sa ICC. Di pa? Hindi ba? Nagtatanong na si Kamanong. Di po ba? Tapos ngayon, patong-patong na naman ang kaso raw. Ibang klase itong mga congressman ito. Karamihan dito hindi nababalik. Katulad ni Barbers. Unbelievable. Nakakalungkot lang po mga tambay. Binigyan tayo ng ganitong klaseng pamahalaan. Samantalang nung kay dating Pangulong Duterte, lahat ng ibinabalita, majority ng binabalita natin ay puro magaganda ng 6 na taon. Programang build. Di po ba? Napakarami nating napakagandang nakitang proyekto at binabalita natin. Proud tayo maging Pilipino. Dahil napakagaling ng Pangulo
ni Pangulong Duterte. Di po ba? Lahat halos, pati pandemya, nagawa niya ng paraan na hindi tayo magkaubos at magkamatay. At pati mga basurahan na ilog, dagat na linis. Di po ba? At napakaraming proyekto. Pati ang ating mga pasaporte, lisensya, humaba ang expiration. Di po ba? At ang mga OFW nating kababayan na bigyan ng proteksyon. Di po ba? Puro magaganda ang ating binablog. Pero ngayon, ano ang binablog natin? Puro korupsyon. Hindi po ba? Puro pamumulitika ng 3 taon ng ating pinag-uusapan. Di po ba? Puro issue ng pulburon, coke, sobrang pamumulitika. Walang mga programa, proyekto. Yung mga napaka-importanting proyekto, ayaw nilang ituloy. Di ba? Sinabi na rin ng isang senador yan, si Senator JB Ejercito, di ba? Yung mga railway, yung Mindanao Railway, yung magdudugtong papuntang Bicol, walang pondo. Di po ba? Nakita nyo po? Pero dito lang sila nakatutok. Wala na kasing kapag-apagasa yata ang impeachment. Ngayon, kaso naman ang inatupag nito mga walang hiya na ito, di umano. Ito mga buhaya na ito, di umano. Mga ulupong, di umano. Mga hudas, di umano. Barbas, hexas. di ba? Matatawa ka na lang mga kababayan. Dadaanin mo na lang sa tawa ang nangyayari sa ating bansa. Kung ganito ng ganito, araw-araw ang mapagkikita mo, laman ng balita, puro magnanakaw, buhaya, hudas, ulupong, di umano, ang mapagkikita mo, araw-araw, laman ng balita. Talagang kinukupkup. Mahal na mahal ng mainstream media ang mga taong ito. Bakit kaya? Dahil kaya nakikinabang din sila sa mga natutuklasang korupsyon ng Vice President? Hindi kaya? Di kaya mga kabayan? Unbelievable. Di mo ba? Kaya nga yung sinasabi nating madalas, kung ang kidlat at kulog lamang ay hatol na sa mga masasamang tao at lilipulin ng mga masasamang tao, marami na pong naubos na mga mambabatas sa ating bansa. Malilipol na po ng kulog at kidlat. Kung hahatulan lang po ng kulog at kidlat ang mga politiko sa ating bansa, mauubos po yan. Mauubos. Baka wala na halos matira. Lalong-lalo po nung pagpasok ng 19th Congress at ng binagoong Pilipinas. Di po ba? Kaya nga lang po, siyempre po, ang huling judgment ay po sa kabilang buhay naman. Naidagdag lang po natin, hindi naman po sa panahon natin ngayon. Sa kabilang buhay. Pero itong mga politiko na ito, ay walang takot po ito. Hindi po natatakot ito. Karamihan po rito ay sanay na sanay magsinungaling. Mga sinungaling, di umano. Di ba? Yan ang klaseng politiko sa ating bansa. Kaya, di kaya? Ang klase ng politiko sa atin, number 1, mga sinungaling kaya? Mga magnanakaw kaya? Mga hudas? Mga balimbing? Mga ulupong? Ganyan ba ang klase ng mga politiko sa ating bansa? Kaya hindi tayo umaasenso. Nabigyan na tayo ng pagkakataon na kahit papaano ang ating bansa ay kinilala. Gumanda kahit papaano ng 6 na taon. Tumahimik, lalong-lalo sa mga kaliwang grupo at sa mga addictus, mga drug lord, kriminal. Tumahimik, pati sa mga smuggler. Di po ba tumahimik ng 6 na taon? Pero nung pumasok po silang muli, nagka-doble-doble na. Lahat nagbali ka na. Pati yata mga kapulisan ay gumagamit na rin yata karamihan ng pulburon. Hindi naman lahat. Kaya nga po nananahimik na sila ang mga men in uniform. Hindi po ba? Kawawang Pilipinas. Hanggang kailan pa kaya magtitiis si Juan de la Cruz
sa ganitong klaseng mga namumuno sa ating bansa. Yung mga matitinong mga politikong lingkod bayan na nakita natin nagtrabaho ng maayos ay pilit na pinababagsak ng mga ulupong, di umano, mga hudas, mga buhaya, di umano. Hindi po ba? Ibang klase. Kayo, panapanahon naman kasi yan. Panapanahon. Kaya lagi natin tatandaan mga kabayan, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, panapanahon. Mabilis lang ang panahon. Kung ang ating mga men in uniform ay walang kibo, tulog! Darating din ang panahon na malilipol po sila. Wala naman pong forever. At kailanman ay hindi po maghahari ng napakatagal ang kasamaan. Hindi po ba? Lagi pong may katapusan yan. At pag dumating na po yung katapusan nila, 100% mga kababayan, mawawala po yan sa Pilipinas. Magsisilipad po yan. Hindi natin malaman kung nasaan ang kanilang mga bahay-bahay sa ibang bansa. Nangyari na po yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, napakarami pong umalis ng Pilipinas. Nag-migrate ng 6 na taon, 7 taon. Meron pa nga mayor. Di ba? Nung bumalik, nanalo pa yata dahil may issue ng pulburon. Ang pagkakamali lang po natin, hindi tayo nakinig kay dating Pangulong Duterte. Hindi po natin siya pinakinggan. Na una't una pa ay sinasabi niya na wag natin iboto yan dahil yan ay weak leader at yan ay gumagamit ng pulburon. Weak, gumagamit ng pulburon. Hindi po tayo nakinig. Mas pinakinggan po natin yung mga sarili natin. At syempre po, dala na rin po syempre ng endorso ng isang vice president. Nasa huli po talaga naman ang pagsisisi. Pero hindi pa naman po hulihang lahat. May maganda rin naman pong nangyari kahit papaano. Ano po yun? Naisaiwalat po eh. Lahat po ay nakita po natin ang mga kulay nila. Yun lang po nakita natin maganda. Lahat po pala ay sila po pala ay magkakasama pala talaga. Yung sinasabing pula, dilaw, pink, liberal, makakaliwa, CPP and PNDF, mga drug lord yata, mga oligarko, at lahat ng mga magnanakaw, di umanong mga politiko. Sila pala yun. Magkakasama pala sila. Kasama ang media. Hindi naman lahat. Yung malalaki. Sila pala yun. Nabunyag po lahat pala. Yung akala natin na iba ang pula, iba ang dilaw, iba ang pink, iba ang liberal. Hindi pala. Sila pala yan. Ngayon, alam na natin, nabunyag pala, na sila pala talaga ang pahirap sa ating bansa. Sila pala ang nagpapahirap sa ating bansa. Hindi pala ang Duterte. Hindi pala ang mga Duterte nagpapahirap sa ating bansa. Sila pala, di umano, yung grupo na ito, na wala na po pala na tinatawag na iba ang dilaw, iba ang pink, iba ang liberal, ang mga komunista, makakaliwa, diba, mga drug lord, mga smuggler, mga oligarko, media, at napakarami pang bayaran sa social media. Sila pala yan. Kaya nabunyag po yan at nakita po natin lahat. Sila pala yan. Magkakasama at magkakaalyado. At sana po, siyempre po, isama rin po natin sa panalangin at dasal na hindi na po ito magtagal. Huwag na po sana ipahintulot na magtagal pa ito. Dahil kawawang-kawawa na po tayo sa kanila. Dahil sila lang po talaga ang yumayaman at nagpapasasa sa pera ng bayan. Hindi kaya. Kaya po mga tambay, dito po, nangyayari lang po ito ngayon dahil sila nakaupo. Kaya pinapatulan po ito dahil magkakakampi eh. Yung mga kaso na ginagawa nila, yung mga kaso na itinatanim nila kuno,
Mga kabayan, nangyayari lang naman yan dahil sila nakaupo. Pero darating ang panahon, mga kabayan, yung sinasabi nga natin, yung panahon ay lumilipas. Ang kanila pong gulong ay hindi po lagi nasa itaas yan. Bababa't bababa yan. Ang masakit niyan, pagbaba niyan ay naplat pa yan. Disgrasya po silang lahat. Yan po mga kabayan, ang ginawang trabaho po ng mga politiko. Yung mga politiko na may karga-karga ng isang damukal na korupsyon na hindi pa maipaliwanag ang kanilang mga pondo taon-taon, walang mga public hearing, ang kanilang mga MOE, ang kanilang mga extraordinary expenses, ay liquidation by certification lamang mga tambay. Ganyan po katindi yung mga nagdidemanda na yan ng plunder at kaso sa mga Duterte at kaalyado nito. Di po ba? Matindi, no? Yung napakaraming issue ng korupsyon, pati ang pera na hawak nila, pondo, questionable na mga Pilipino, at ayaw nilang buksan ang kanilang mga libro dahil yung libro nila ay punong-puno yata ng korupsyon. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Thank you po. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Isama po natin sa dasal at panalangin mga kababayan. At syempre po, magpapaalam po muna ang inyong katambay. Sa muli po mga tambay, samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Ingat po tayo. Bye-bye. Paalam.